So hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1119 full spoiler. Syempre bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1119 at ang title nga nito ay Emmet. At bali alam nga natin na yan yung pangalan ng ancient robot na mababanggit nga sa last part ng chapter na to. Sa cover page naman nagpapatuloy nga ang kwento ni Yamato kung saan yung mga bata nga raw na ayaw kay Kaido binato nga sa ulo si Yamato nung papunta nga siya sa Kybi. So hindi nga rin talaga maiiwasan na meron yung magagalit kay Yamato dahil sa alam naman natin na anak nga siya ni Kaido. Pero tingin ko naman nauunawaan nga ni Yamato yung sitwasyon na yon. Anyway, eto nagsimula nga ang chapter sa loob ng laboratorio dyan sa Labo Base kung saan pinakawala ng araw ni Stasis si Kaku mula sa bubbles. Pero talagang galit nga raw si Kaku dahil dun sa mga huling salitang sinabi ni Edison. Question niya nga kung talagang magkakaibigan ba sila at wag nga raw siyang patawanin. Pero sinabihan niya na nga lang si Stacy na umalis nga ito bago dumating si Rob Lucci kung nasaan man sila. Pero makikita nga raw natin yung mukha ni Kaku sa sinato na parang talagang pinipigilan niya nga raw yung pag-iyak niya. So alam naman natin na kaibigan naman talagang turing ni Stussy sa mga miyembro ng CP0. Yun nga lang talagang mas nangibabaw nga yung desisyon niya na tulungan nga si Dr. Vegapunk sa mga sitwasyon na yon. At pwede niya nga rin sanang hayaan na nga lang dyan si Kaku pero mas pinili niya nga pakawalan na lamang ito. Sukat naman sa may pangpang sa baba kung saan talagang chinicheer nga raw ng mga giants si Luffy at Bonnie. Pero sabi nga ni Saint Mars, dalawang nika raw yan pero yung isa isang fake transformation. At salamat nga raw sa kapangyarihan ng Toshi Nomi. At mula nga dyan inatake na naman daw ni Saint Mars ang barko ng isa na namang napakatinding fire blast. Pero nag-transform naman agad si Luffy sa napakalaking balon para salagin nga ito. Sigaw nga raw si Luffy sa sakit dahil sa tindi ng atake ng Gorosei pero nagawa niya namang masalagang apoy at naprotektahan nga ang barko ng mga giant. At ang matindi nga ini-stretch ni Luffy ang dalawang kamay niya at grinab nga yang si Saint Mars sa pakpak. At kasabay nga rin yan sinabi niya kala Sanji na kahit nga raw anong gawin nila nakaka-recover yung mga halimaw na yan. Kaya ang dapat nga raw nilang gawin patalsikin sa napakalayo ang mga ito. At ang plano nga ni Luffy atakihin nga ni Bonnie, Sanji at Frankie yung balloon body niya. Nagulat nga syempre si Bonnie pero sinunod nga nila ang gusto ni Luffy. At mula nga dyan ginamit nga ni Sanji ang Ifrit Jambe Hell Memories. Ginamit naman ni Frankie ang Strong Impact Right at ginamit naman ni Bonnie ang Extra Large Nika Punch. Talagang tinamaan nga si Luffy ng napakatindi sa ganawang combination attack ng tatlo. Napasigaw nga siya ng napakasakit dahil sa gumamit nga raw ng hake ang mga ito. Pero talagang mas pinalaki pa nga raw ni Luffy yung katawan niya at pinush nga yang si Saint Mars sa tiyan niya. At mula nga dyan ginamit nga ni Luffy ang ataking Gomu Gomu no Don Balloon at pinagsama-sama niya nga yung ataking ginawa ni Bonnie, Sanji at Frankie pati na nga rin yung lakas niya at talagang ibinuhos nga ito kay Saint Mars at pinalipad nga ito ng napakalayo sa dagat. At makikita nga raw natin yung flash sa kalangitan na talagang parang naglaho nga yang si Saint Mars. Yung katulad nga ng laging nangyayari sa Team Rocket pag natatalo ang mga ito. So talagang napakatindi nga ng ataking ginawa nilang yon. Hindi ko pa nga sigurado pero maaaring parang katulad nga yun nung ginamit ni Luffy yung Tankman kay Cracker. Kung maalala nyo talagang napakalayo ang tinalsikan ni Cracker. At ngayon mas matindi nga kay Saint Mars at hindi natin alam kung saan nga siya nakarating dahil sa ataking yon. At hopefully nga hindi na nga talaga siya makabalik para talagang makatakas na nga ang mga bida natin. So side note din na sinabi ni Luffy na gumamit nga raw ng hake ang tatlo. Normal nga yun syempre para kay Sanji pero kay Frankie nga talagang napakalaking bagay. At kay Bonnie nga rin na nasa Sangan Nika form at gumamit nga rin ng haki. Anyway, matapos ng palipadin si Saint Mars magpapatuloy na nga sa paglalayag ang barko. Nagtanong naman si Luffy kung nasaan ba sila usap at ang iba pa at sabi naman ni Sanji late nga raw ang mga ito. At bali nakanote nga rin na hindi nga natin makikita yung mga nangyayari sa mga karakter sa taas. Sabi naman ni Atlas kila Sanji kailangan na nga raw nilang magmadali at may gawin at sinabi niya nga rin kay Lilith na natatrack na nga raw ni York yung mga galaw nila. Sasabihin na nga raw sana ni Atlas kung ano ba yung dapat nilang gawin pero bigla na nga lang daw nag-iba yung scene. So I think dahil nga ito sa konektado ang mga Vegapunk sa Punk Records kaya nga sila natatrack ni York. So hindi ko nga sigurado pero kung sakaling makatakas nga sila tapos natatrack lang sila ni York diba parang wala nga rin lalo pat sila nga talaga ang target ng mga Gorosei. Sukat naman sa ilalim ng dagat kung saan ipinakitang bumangon na nga talaga ang ancient robot at pati nga raw yung Denden Mushi sa loob nito nagising nga rin. At mula nga dyan nagpatuloy nga ang
ng broadcast ni Dr. Vegapunk. May maririnig nga raw ng mga salita pero meron pa nga rin daw interruption sa transmission. At ang sinabi nga ni Dr. Vegapunk ang mai-inherit nga raw ang tinatawag na will. At sana nga raw makarating sa lahat ang mensaheng ito. So ayun, base nga sa mga sinabi ni Dr. Vegapunk parang may tinutukoy nga siya na isa sa mga D. Maaring si Luffy nga talaga yun dahil sa sinasabi niyang inherited will, na siguradong yun na nga mismo yung will of D. At yun dahil nga dyan makikita na naman natin ang reaksyon ng iba't ibang tao sa mundo. Sa Whole Cake Island makikita nga raw natin sila Katakuri, Muscato, Brownie at Tsukoto at talagang nagtataka nga sila kung ano ba ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Dr. Vegapunk. Habang si Vivi at Morgan naman daw nabigla dahil sa bumalik nga muli yung transmission. Ipapakita nga rin daw si Gaimon at Sarfankel pero dahil sa wala nga silang Dendenmushi hindi nga sila aware sa napakalaking balita. So ayun, balik nga sa Egghead Island kung saan sinabi nga ni York sa mga Elder na yung Haishin Dendenmushi nga raw gumagamit ng ibang circuit para sa transmission at sa memory storage. Kaya ang tanging paraan nga raw para mapigilan ang wasakin nga ito completely. Habang ito namang si Jupiter niluwa nga lahat ng mga Cypherpool agent at mga Seraphim na hinigop niya papunta sa barko ng mga Marines. Sumabuti nga ng buhay pala ang mga ito at hindi nga pinatay na lamang ng Gorosei. At yun dahil nga dyan ang hinigop naman ni Jupiter ang barko ng mga Giant. So talagang napakatinding ang humigop ng Gorosei na yan. At kung maalala nyo, kahit nga si Dora at Brogy hindi nga talaga makalayo sa kanya nung ginamit niya nga yan. Kaya maaaring mahigop niya nga talaga pabalik ang barko ng mga ito. Pero agad namang bumalik si Luffy sa pangpang at sinuntok nga si Jupiter sa mukha para mapigilan nga ito. Pero habang nangyayari nga yan, napakabilis ni Walker at nilampasan sila. Bay talon nga nito papunta sa Elbap ship at talagang babagsak nga raw ang Gorosei papunta sa barko ng mga Giant. Agad naman syempreng sumigaw si Luffy, papunta na nga raw ang baboy damo. Mag-ingat nga raw ang mga ito dahil sa talagang napakatigas nga raw ng ulo ng halimaw na yan. Sabi naman ni Brogy talagang matindi nga raw yan. Kailangan nga raw nilang gumalaw dahil kung hindi wawasakin nga raw niya ng barko nila. Pero ayun, etong si Bonnie naman bumalik nga raw agad sa pagiging bata matapos niya ang gamitin yung extra large Nika Punch. At nasabi niya nga na hindi niya na nga kaya at nakakapagod nga raw ang freedom na yon. So ayun, napakaganda nga talaga ng kapangyarihan ni Bonnie. Pero hindi niya nga talaga kayang magtagal sa napakatinding transformation ng Sun God Nika. At I think maganda nga yun dahil sa yun yung kaibahan sa kanya ni Luffy bilang isang Sun God Nika. Anyway, eto ang matindi, bigla kang napansin ni Luffy na merong kung ano sa ilalim ng tubig. At mula nga dyan pinakita ang ancient robot kung saan naalala nga nito yung mga sinabi sa kanya dati ni Joy Boy. So boses nga lang daw ang maririnig at hindi nga raw natin makikita si Joy Boy. Sinabi nga ni Joy Boy sa ancient robot na makinig nga raw yang si Emmet pag dumating nga raw yung oras kailangan nitong. Naputol nga dun at nagtaka nga yang si Emmet kung kailan ba yung oras na yon. At mula nga dyan sa napaka-epic na double page bigla na nga lang daw umahon sa dagat ang ancient robot. Sabay napakatinding suntok nga ang binitawan nito sa mukha ni Warkery. At sa tindi nga talagang basag ang isa sa mga pangil ng Gorosei. So grabe mga tol, ang lakas ng ancient robot na to. Alam natin na napakatibay nga ng depensa ni Warkery. At kahit nga si Luffy aminadong napakakunat nga raw ng baboy ramong yan. Pero sa isang suntok nga ng Iron Giant talagang basag nga ang isang pangil nito. At dahil nga syempre sa mga pangyayaring yan talagang biglang-bigla ang lahat. Talagang luwa nga raw ang mata ni Brogy at Dory. Ano ba raw ang robot na yan? Habang si Luffy naman talagang kumikinang ang mata at tinahawag niya nga ang robot. So hindi na nga nakakabigla at siguradong talagang tuwang-tuwa nga si Luffy sa mga pangyayaring ito. Nung una pa nga lang niyang makita ang ancient robot talagang tuwang-tuwa na siya at siguradong hindi niya nga akalain na gagalaw nga ito at tutulungan pa sila laban sa mga Gorosei. Siguradong yang si Emmet nga talaga ang makakatulong sa kanila para makatakas dito sa Egghead Island. Truth at faithful nga yung meaning ng pangalan niya at napakatagal nga talaga nung oras na hinintay niya para mangyari nga ang lahat ng ito. Kaya hopefully maisama nga siya ng mga Straw Hat sa pagtakas nga dyan sa Egghead Island. So ayun, let me know na lamang mga tol sa comment section sa baba kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. May break nga pala tayo next week kaya 2 linggo yung hihintay natin para sa kasunod na chapter. Syempre kung nagustuhan nyo ang video to, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood
panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!